Naranasan mo na bang magsakay ng estranghero sa isang malungkot na kalsada? Sa Tarlac City, ang simpleng kabutihang iyon ay maaaring magtakda ng iyong kapalaran habang buhay. Bandang 2:00 na ng madaling araw at nagmamaneho akong mag-isa sa malalawak at liblib na tubuhan ng Central Luzon. Napakabigat at tahimik ng hangin. Halos hindi matagos ng headlight ko ang makapal at tila hindi natural na hamog na mabilis na gumapang mula sa mga bukirin. Kakabili ko lang ng isang second-hand na sedan ng hapong iyon mula sa isang kahina-hinalang dealer sa syudad. At sabik na akong maiuwi ito. Tahimik ang makina noong una, pero ang matinding pag-iisa sa MacArthur Highway sa ganitong oras ay nagsimula ng paglaruan ang isip ko. Tila malisyosong sumasayaw ang mga anino sa gilid ng liwanag ng headlight. Ang matataas na puno ng tubo ay yumuyuko na parang mga daliring buto sa ihip ng hangin. Umabot ako para lakasan ang radyo para basagin ang katahimikan, naghahanap ng kahit anong koneksyon sa ibang tao. Pero ang tanging narinig ko sa radyo ay isang mababa at umuugong na static na nakakangilo. Pinatay ko ito, iniisip na mas mabuti na ang katahimikan. Tapos, may nahagip ang high beams ko sa unahan. Isang anino, naglalakad ng mabagal. Halos kinakaladkad ang mga paa sa maputik na gilid ng kalsada. Nang gumapang palapit ang sasakyan ko, nakita kong isa siyang babae. Nasa gitna siya ng kawalan. Milya-milya ang layo sa kahit anong bayan. Nakasuot siya ng kupas at puting bestida, basang-basa at mabigat dahil sa maitim at mabahong putik. Hindi yata kaya ng konsensya kong lampasan lang siya. Hindi sa ganitong kadilim na gabi. Hindi sa lugar na ito. Pinabagal ko ang sasakyan hanggang sa huminto at ibinaba ang bintana. Agad na pumasok ang napakalamig na hangin sa loob ng sasakyan. "Kailangan mo ba ng masasakyan?" Sigaw ko sa dilim. Huminto siya at dahan-dahang iniharap ang katawan niya sa sasakyan. Nakalaylay ang basa at buhol-buhol niyang buhok sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita, kundi tumangulang at itinuro ng kanyang maputlang daliri ang unahan ng highway. Binuksan ko ang lock ng mga pinto. Binuksan niya ang pinto sa likod at pumasok. Sumara ang pinto na may mabigat at pinal na kalabog. Pagkapasok niya, biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng sasakyan. Para akong nagmamaneho sa loob ng isang meat freezer. Ang aking hininga ay nagsimulang bumuo ng makapal na puting ulap sa madilim na cabin. Nagsimula akong manginig ng hindi mapigilan. Isang nakakasulasok na amoy ang pumuno sa masikip na espasyo. Amoy ng nakatinggang tubig sa ilog, nabubulok na lupa, at isang matapang na amoy bakal, parang mga lumang barya. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na rumimate. Desperadong maibaba siya sa pinakamalapit na gas station at makaalis na. "Saan ka ba papunta?" Tanong ko, sinusubukang maging palakaibigan. Tanging ang ugong lang ng mga gulong ang sumagot sa akin. Sumulyap ako sa rearview mirror. Nakaupo siya sa pinakagitna sa likod, nakayuko ang ulo. Tinakpan ng tuluyan ng basang buhok niya ang kanyang muka. "Delikado dito sa labas kapag gabi." Patuloy ko, nanginginig ang boses. Wala pa ring sagot. 5 minuto ang lumipas sa isang nakakabaliw at nakakasakal na katahimikan. Naging napakakapal ng hamog sa labas na halos hindi ko na makita ang 10 talampakan sa unahan ng sasakyan. Pakiramdam ko ay nakulong ako. Tumingin ulit ako sa rearview mirror, umaasang sumandal siya para matulog. Sa halip, nakatingin siya diretso sa akin. Pero hindi mukha ang nakatingin pabalik. Sa ilalim ng basang buhok, walang mga mata, walang ilong, walang bibig. Isang makinis, nabubulok at maputlang balat lang.
Malakas at marahas na kumabog ang puso ko sa aking dibdib. Napasinghap ako, ang mga kamay ko ay nakakapit ng mahigpit sa manibela, kaya namuti ang mga buko ng daliri ko. Bigla kong inapakan ang preno. Tumili ang mga gulong sa basang aspalto at ligaw na dumaos-dos ang sasakyan sa dilim. Marahas na huminto ang sasakyan. Sa tindi ng kaba, tinanggal ko ang seatbelt ko at mabilis na lumingon sa likod. Handa na akong sumigaw, lumaban, pero walang tao sa likod. Walang tao doon. Kumurap ako, sinusubukang intindihin ang imposible. Akala ko tuluyan na akong nababaliw. Pero nang tignan kong mabuti, nakita ko ang isang maitim, mabaho at maputik na tubig na malalim na nanunuot sa tela ng upuan sa likod. Hindi na ako naghintay para mag-imbestiga. Diniinan ko ang silinyador. Galit na umikot ang mga gulong bago tuluyang kumapit sa kalsada. Nagmaneho ako ng walang ingat. Itinulak ang speedometer sa napakadelikadong bilis. Desperadong lumayo sa nakapangingilabot na lugar na iyon. Pero pakiramdam ko ay napakabigat ng sasakyan. Makupad. Para akong may hinihilang napakabigat at hindi nakikitang dalahin sa likod. Umuungal ang makina sa pagtutol, hirap na mapanatili ang bilis. Tapos, biglang bumukas ng kusa ang sirang radyo. Nawala ang static. Pinalitan ito ng nakakakilabot na tunog ng basa at mabigat na paghinga na nagmumula sa lahat ng 4 na speaker. Ang paghinga ay naging isang mababa at malungkot na pag-iyak. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng maliit na cabin. Parang nasa tabi lang ng tainga ko. Parang awa mo na. Bulong ng boses ng isang babae. Ang tunog ay may halong nakakakilabot na static. Napakadilim dito sa baba. Umagos ang luha ng matinding takot sa aking mukha. Inabot ko ang radyo para patayin ito, pero ayaw umikot ng dial. Biglang kumurap ng mabilis ang ilaw sa loob ng sasakyan at namatay. Nilulubog ang loob sa ganap at nakakapanindig balahibong kadiliman. Sa sobrang dilim na cabin, naramdaman ko ito. 2 napakalamig at basang-basang kamay ang dahan-dahang kumapit sa headrest sa likod ng ulo ko. Tumulo ang napakalamig na tubig mula sa mga patay na kamay na iyon diretso sa leeg ko. Nanunuot sa gulugod ko ang nakakaparalisang lamig. Sumigaw ako at tuluyang nawalan ng kontrol sa manibela. Biglang lumiko ang sasakyan palabas ng highway at lumipad papunta sa makapal na tubuhan. Nakakakilabot na yupi ng bakal. Nabasag ang salamin sa milyon-milyong piraso at umikot ang mundo sa isang magulong labo bago tuluyang nagdilim ang lahat. Nagising ako makalipas ang ilang oras sa nakakabulag na ilaw ng isang ambulansya. Hinihila ng mga paramedic ang duguan kong katawan mula sa nawasak na sasakyan. Isang pulis ang lumapit sa akin sa ospital kinabukasan. Mayroon siyang seryoso at hindi mabasa na ekspresyon sa kanyang mukha. "Napakaswerte mo at buhay ka pa," sabi niya, nakatingin sa kanyang notepad. "Bumangga ka sa isang malaki at sinaunang puno ng balete na nakatago sa loob ng bukid." Desperado kong sinubukang ipaliwanag ang tungkol sa babaeng nakaputing bestida. Ang multo na nang istorbo sa backseat ko at nagdulot ng aksidente. Huminto sa pagsusulat ang pulis at tumingin sa akin ng may nakakakilabot na tindi. Bumuntong hininga siya ng mabagal at malalim. "Sir," sabi niya. Bumaba ang boses niya sa isang garalgal na bulong. "Wala kaming nakitang multo sa sasakyan mo, pero nang puwersahan naming buksan ang trunk mo, nakita namin ang nabubulok na katawan ng isang babaeng nawawala na sa loob ng 10 taon.
Hindi siya naghihintay na makasakay sa highway na iyon. Nasa loob na siya ng sasakyan. Gusto lang niya na tuluyan na siyang mahanap.